OFW ko ba guys hanggang ngayon? Good news guys dahil para sa iyo ang video na to. Okay guys, nahirapan ka ba guys mag-manage ng pera mo, mag-handle ng pera mo? O naubos yung pera mo? Kada sahod mo ay laging ubos? Okay, good news guys dahil ang pinaniwalaan ko guys ay effective ito. Ito po yung pinaniniwalaan ko. Kasi dati po akong OFW ngayon, andito na sa Pinas pero balak ko pa rin mangibang bansa dahil sa hirap ng Pinas. Kahit sa negosyo dito guys, masyado na rin saturated kaya kailangan talaga ng lumaban ng matindi dito sa pagninegosyo. Okay guys, tapusin mo panoorin itong video na to guys dahil mayroon kang matutunan sa ating video guys. Mayroon kang ma-inspire ka, ma-motivate ka, mayroon kang konting matutunan guys. Yun po yun guys. Bago natin simulan yung sasabihin ko guys, yung pinaniwalaan ko guys, yung binabahagi ko guys, tayo mga OFW sa inyo mga OFW about sa kung paano ba may mamanage yung ating sweldo, yung ating sahod. Mamanage natin siya ng maayos guys. Kasi hindi naman tayo talaga habang buhay sa abroad dahil anytime pwede tayong pauwiin guys sa abroad guys. Lalo na kung may kaso tayo na hindi na sinasadya, pwede tayong mapauwi guys anytime guys. Yun po yung bad news sa guys, sa pagtatrabaho sa ibang bansa guys, pwede ka mapauwi anytime kasi kahit lugar natin dito guys, ganun din guys eh. Kaya yung sahod natin din, mahalaga din po yun guys, na tamang pagmamanage guys yung sahod natin. Okay guys, bago ko ibahagi sa inyo guys, ay kwento ko muna sa inyo yung karanasan ko guys about dyan sa pag-handling po ng kunting pera. Pero hindi pa naman ako ilang years pa ako sa abroad eh. Siguro mga 6. Siyempre nagkakamali-mali. Nung una, maraming mali po sa pag-ano ng pera. Hanggang ngayon eh hindi pa masyado tama pero mayroon akong pinaniwalaan guys kung OFW ka man guys. Kung napanood mo to guys, effective ito at hindi ka masyadong maghihirap sa video na to. Okay guys. Dati guys, unang abroad ko guys wala lang sa akin yung yung pera, dumadaan. Wala akong plano, walang patutunguhan, wala akong goal sa pera. May goal ako, mayroon akong magandang plano. Or may goal ako, goal lang guys, magkaiba yun. Magkaiba ang goal o sa execution o sa pera mo ngayon, sa sweldo mo kasi malaki pong pagka-diferensya nun. Madiferensya po sila. Okay guys, wala akong goal nun sa pera about sa pagmamanage kaya na-mismanagement ko rin yung ko guys, yung ipon. Pangalawa guys, yung abroad ko guys sa Punpi Micronesia, o shoutout sa mga kasama ko dati pala guys sa Brunei. Sa Brunei ako guys, yung unang abroad ko yun pa yung guys. Wala din ako masyadong guys, hindi ko alam masyado yung about sa money management kasi importante din po yun guys yung money management sa ating sahod. Hindi lang sa negosyo, kahit may sahod ka man kasi sa negosyo ngayon guys, kailangan natin na pagalingan tayo ngayon sa negosyo natin kasi saturated na tayo ngayon sa market eh. May kaya pagalingan. Kaya yung binabagi ko sa inyo guys, ito po yun guys, yung effective din po ito. Nakakatulong din po ito sa atin. Lalo na tayo mga OFW na balik-balik sa ibang bansa kasi nga mismanagement yung pera natin. Nauubos yun na nga yun, na mismanagement guys. Pangalawang abroad ko guys, isa Punpi guys. Yun po yun guys, wala na mismanagement ako sa pera nun kasi alam mo naman, tayo mga OFW kasi guys, kasi tayo guys hindi stable job natin, hindi naman to Pilipinas na kung professional ka, swerte tayo, kung professional tayo kasi may stable job tayo. Tayo mga OFW hindi tayo, pwede tayong pabalikin ng segundo lang sa pagkakamali natin. Okay. Yun po yun guys. Pangatlong abroad ko sa Guam, advantage talaga din yung okay yung sahod guys kasi nahati mo siya ng maayos yung pera mo. Kumbaga para sa akin lang, iwan ko lang sa iba. Kahit ang pinaniniwalaan ko guys, malaki man o maliit yung sahod mo, same lang din yun siya na may tabi ka rin siya kahit paano. Nandun ako sa guys, sa Guam. Siyempre trabaho ko dun, okay naman yung trabaho ko. Yung sahod ay okay naman din, medyo okay. Okay yung sahod, ang kapundar-pundar. Ganyan, kaya advantage talaga yung magandang bansa guys bago ka mag-abroad. Kung experience lang kukunin mo guys, pwede ka rin guys, una lang mga 3 years Saudi or sa ibang bansa dyan na malapit-lapit lang. Surte ka na kung papalarin ka sa ibang bansa na malaki-laking sahod. Surte ka na nun.
Pero kung sa Pilipinas ka guys nagtatrabaho, pwede ka rin makapag-abroad guys. Kung mamili ka, mostly ngayon ang tinatanggap sa ano ngayon sa kung gusto mag-ibang bansa, yung may experience na rin sa ibang bansa guys. Sortihan na lang yung mga iba guys na hinahire na dito sa ibang bansa, dito lang sa Pilipinas na hinahire sila. Sortihan lang din yun guys na hinahire sila dito. Kaya hindi po lahat na sorte kasi kailangan din natin pwede rin may experience tayo guys sa iba kahit medyo mababang sahod, ang importante ang kunin natin ay yung experience lang. Ang kagandahan guys, pag magandang bansa na pinupuntahan mo guys, hindi naman siya, basta maganda siya, o bansa na parting US, Canada, Australia, New Zealand, ganyan, Europe. Magandahan yan guys, yung certification mo guys, maganda yung matibay na certification mo guys, kung 4 na taon, 5 taon, ganyan. Matibay na certification yun, magandang certification yun guys, kumbaga sa pag-apply ng gusto mo pa nang mag-apply ng iba, ganyan. Pero kung gusto mong bumalik, siyempre, babalik pa tayo sa ano natin, sa dating pinaburo natin. Kung okay naman yung bigayan, pwede tayong bumalik guys. Ganun po yun guys. Yung binabahagi ko sa inyo guys, yun po yun guys. Yun po yung guys, yung pagmamanage ng pera guys, ng maayos nating tayong mga FW, pagmamanage natin ng maayos na pera. Ako ngayon, hanggang ngayon guys, huwag ka mag-alala dahil kung na-mismanagement hanggang ngayon, mismanagement na ako yun po yung guys. Natutunan ako guys kaya na-mismanagement ako. Yun po yung natutunan ko guys. Kaya kung FW ka man guys, nanonood ka sa video na to guys, or mag-awala kong mag-abroad, surety ka guys dahil gabagi ko na yung aking karanasan guys at yung aking pinaniniwalaan guys. Yun po yun guys. Dapat guys, yung pera natin guys ay mamanage natin siya ng maayos para hindi tayo guys, hindi tayo pabalik-balik na lang ng ibang bansa na nahulog sa wala o nahulog sa zero. Yun po yun guys. Mahirap din yun guys yung nahulog sa zero. Balik na naman tayo. Yun po yun guys. Yun po yung mahirap dyan. Kaya guys, mayroon akong ibinabahagi sa inyo guys. Yun nga yun guys, yung 4 na sa pinaniniwalaan ko guys, kung FW ka man, itong 4 na to, sa pagmamanage mo ng pera, kung mapanood mo to guys, magkatagumpay, yayaman ka. Wow! Hindi guys, yung sahod mo guys, halimbawa, sumahod ka ng nasa Canada ka or sa New Zealand ka, pagpalagay na lang natin sa iba, okay lang din yun. Ipagpalagay na lang natin guys na nasa Saudi ka, sumahod ka ng 50k. O guys, yung 50k mo or 60k sa Saudi. Yung 50k, hatiin mo yan ng guys, hatiin natin ng 4 yan guys. Para sa akin lang ha. Para sa akin lang hatiin natin ng 4 yan. 4. Ano yung una guys? Hulaan nyo guys. Yung una guys, ay itong una guys, para sa akin guys. Ito po yung para sa spend sa pamilya, sa pangangailangan, budgeting. Ito yung budgeting guys. Yung pangalawa guys, kasi mahalaga itong budgeting natin guys. Dapat, budget natin sa Pilipinas, wag nating abundant yung pamilya natin. Huwag natin siyang iburas kayong pamilya natin. Huwag nating ibigay lahat. Kasi yung pamilya natin, hanapin naman niya yung rich na buhay. Yung mayaman na buhay. Sakto lang din, okay naman din. Pero kung malaking sahod mo, pwede mo din i-spend natin yan sa kanila ng malaking sahod natin. I-spend natin sa kanila yung i-spend natin sa kanila. Kasi nga, habang buhay tayo, habang buhay nila, yung biyaya guys. Pero kung malaking sahod mo guys, kung sakto lang guys, tama lang din. Yung pangalawa guys, ang tinatawag ko nito guys ay yung ito naman, una, para sa pamilya to, spend sa pamilya at sa sarili. Yung pangalawa guys, ito yung ko guys, tinatawag na, kasi 4 to siya guys 4 to siya. Itong pangalawa, ito yung tinatawag ko guys na guys, na emergency fund. Itong emergency fund mo guys, hatiin mo sa 4 yung halimbawa 40k na lang yung sahod mo, 40k. O 40k na lang. 10k sa panggastos mo, sa pamilya mo. Tapos yung 10k, yan po yung pang emergency fund mo. Pang super duper emergency fund mo. Emergency fund, nasa iyo na yan guys. Kung para sa akin, ang emergency fund, nasa 5k lang to. Itong panggasto mo nasa 15k. Kasi ang emergency fund,
bibihira lang yan. Kaya nasa 5%, halos nasa, kumbaga sa 100%, nasa ano lang siya, nasa 20%, ganyan. Naguluhan ba kayo guys? Yun po yun guys. Itong ano, 40, 10, 20, 30, 40, yan po yun guys. Itong isa, 15K, sus 35K na lang na iwan. 15K sa panggasto to sa pamilya mo. May sakto lang na makakain, makapag-aral, ganyan. Kung ganyan, nasahod mo, kung 40K na lang. Pinakamababa na yun, lowest na yun, ano yun. Nasahod yan. Kung nasa bansa ka na, experience lang gusto mo, kukunin mababa din talaga, medyo may kamabaan. Pangalawa guys, yung 5%, malinaw na to guys ha, yung 5% para sa akin, ito yung ano natin guys, ito yung para sa, walaan nyo guys, yun nga yun guys, sa super duper emergency fund na, ito yung ano guys, yung super duper emergency fund na once na magkasakit ka guys, magkasakit ka, hindi natin malaman yung ano, yung panahon, mayroon kang mabubunot guys, sa 5% guys, imagine guys, malaking bagay yun guys, ito yung super duper emergency fund, na once na magkaroon ng mga hindi natin inasahang pangyayari, mga aksidente or mga hindi natin alam yung panahon kasi kailangan may tabi tayo guys. Huwag tayong basta na lang na padala guys. Yun po yung pinaniwalaan ko guys, at ano ko guys, yung nakikita ko na solusyon na effective talaga, pinaka-effective daw guys. Ito guys para sa mga OFW. 5% para sa emergency fund. Okay guys. Ang pangatlo guys, ano to guys, hulaan nyo guys. Hulaan nyo, isip-isip tayo. Ano to? Yung pangatlo. Isip-isip tayo guys. Okay guys, yung pangatlo guys, alam nyo na yun guys, savings fund. Para sa akin lang to ha, wala. Savings fund, iwan ko lang, ano tawag para sa akin lang to, savings fund. Isip mo yung 10K, itong 10K mo, isip mo to. Kasi para sa savings fund mo, na once na may tabi ka nito ng ilang taon, lalaki to, siyempre 10%, 10K, halimbawa, tinatabi mo. Meron tong savings ka. Once na gusto mong magnegosyo, or mayroong mabibilhing lupa na pwesto, na maganda talaga, na halos naglalaway ka talaga sa ganda ng pwesto, kung gusto mo talaga bumili ng lupa, pero para sa akin, magnegosyo ako ng maliit ito. Kung ikaw, kung gusto bumili ng lupa, mabibili mo siya. Mabibili mo siya ngayon kasi meron kang savings na naiipon mo. Pero para sa akin guys, walang kapital dapat magnegosyo. O kaya magsimula sa maliit. Start on what you have. Start on what you have guys. Yun po yun guys. Kung mayroon kang mayroon ka sa bulsa mo. Yun po yun guys. Yun po yung pang-apat. Yung savings fund. Mahalaga din yun guys. Mahalaga siya. Itong emergency fund, mahalaga. Itong pangalawa, yung emergency fund, mahalaga. Super duper emergency fund, mahalaga. 5%. Ito namang ano guys, ito namang 10%. Ilan na ba to guys? Itong 10%, para sa ano to guys, yung sinasabi ko guys na savings fund. Itong 10%. O ilan na to guys? 10%. Savings fund to. Ito 5% super duper emergency fund. Ito siya, 10%. Nasa 25 na to guys. So nasa 25 na to guys, di ba? 10, 5, 10, 25, 10K, 5K, 25,000. Oh, ito guys, 25,000. Ito naman is, ano yung panghuli guys? Yung panghuli guys, para sa akin guys, yung panghuli natin guys, ito yung pinakamahalaga. Pero mahalaga rin yung tatlo guys. Sila. Yung emergency fund, mahalaga yan. Yung mas mahalaga yan kaysa savings fund. Pero kailangan mayroon ka nito. Huwag mawala tong 4. Itong pang-4 guys, ano to guys? Ito yung sinasabi ko guys, na mahalaga rin kung bakit. Retirement fee. Kung ikaw isang OFW, mayroon kang retirement fee. Kung pagtanda mo, edad ka ng 55, marami ka ng 55 o 60, gusto mo, advantage guys kung malaking sahod mo. Alam mo kung bakit malaki ang sahod mo guys. Siyempre maipon mo siya dito sa retirement fee mo. Mayroon ka pang emergency fund na huwag mong galawin. At saka mayroon kang savings fund na kung mayroon kang magustuhan talaga na ano o magnegosyo ka. Ay yung pang-4 guys ay yung yun po yung ano guys, 10K na lang. O mayroon pang 5K guys na naiwan ha.
Imagine guys, naiwan pa tayong 5K nga. Dapat 40K. Itong ano guys, itong pang-apat guys, ito po yung ano guys na tinatawag ko guys, yung retirement fee. Ito is OFW guys. Kung magaling ka guys, ako naman hindi magaling, pero sa diskarte ko lang to na hindi ka maghirap. Hindi ka maghirap at palagi ko asenso ka pa kasi mayroon kang pang negosyo eh. Okay guys, good news guys, di ba? Pang negosyo. Tapos guys, ito guys, itong pang-apat guys, ito po yung ano guys na sinabi ko kanina. Ano to guys? Ito po yung retirement fee. 10K. Retirement fee, 10K. Ito, 10K retirement fee. So, yung retirement ko na 10K, para sa akin, ibangko mo lang ibangko yan. Pang-retirement, ibangko mo silang lahat. Itong emergency fund mo, itong savings fund mo, itong, wag mong galawin yan. O kaya itong 10K na pang-retirement fee mo, pwede ka kumuha ng 3 account. Para sa akin na guys, pwede ka kumuha ng 3 account. O, mayroon ka ba dyang account na, yung ano ngayon, yung account na PNB. Yan, maganda din yung PNB. Para Union Bank. Kung anong bangko dyan, huwag naman yung bangko na ano lang. Pwede mo yung, ano guys, ipunin mo guys. Dito mo ipunin yung pang emergency fund mo. Dito mo ilagay yung ano mo, yung emergency fund. Yung kanina sinasabi ko. Dito mo ilagay yung ano mo, yung savings fund. Yung retirement fund mo, dito mo rin siya ilagay guys, yung retirement fund mo. O kaya ang retirement mo guys, kung gusto mo ng retirement fund kasi pwede rin sa MP2 guys, MP2 sa Pag-ibig may MP2 dyan. Pero para sa akin guys, hindi na ako pupunta ng MP2. Yung retirement fund ko, ipunin ko tong yung ano ko, yung retirement fund. Ipunin ko to, pabayaan ko lang to guys. Pero may tamang diskarte pa dyan guys. Pero ang mahalaga, naipon mo siya guys. Pero may tamang paraan pa dyan eh. Pero ang parte natabi mo, advantage na yan. Kasi ito pwede mo pang negosyo, ito pwede mo yung retirement fee mo. Para sa akin, pwede mo to i-ano din, bili ng lupa tapos ibenta mo. Siyempre, magmahal na yung lupa. Ganun yan. Pero para sa akin, huwag mo nang galawin yung retirement fee mo. Retirement fee na yan sa'yo, na makuha mo na siya ng cash. Pwede mo rin ibili ng ginto to guys. Ginto na mura, pagdating na araw, nagmahal din. Pwede rin yung guys, maraming paraan yan guys. Diskarte guys. Importante, mayroon kang, naitabi mo yung 3. Ito yung ano sa lahat guys. Ito yung pinaka ano sa lahat. Ito yung pinakawalang kwenta is ito yung ano guys, yung spin mo, yung ang spin mo sa lahat. Ito yung ano guys, yung magasto talaga guys. Mayroon pang 5% guys natira, diba, sa 4 spin. Tapos ito yung super duper emergency fund. Importante na kung magkasakit ka o hindi mo alam yung, hindi natin hawak yung buhay natin, may maduduko tayo. Tapos, ito yung savings fund. Ito yung guys, savings fund. Maganda rin may savings fund ka. Tapos, itong pang-apat ay meron pang retirement fee. Napagtrabahoan mo sa 10 taon, good news guys. Kung 10 taon ka mag-OFW, good news din yun. Kung may negosyo ka na kumikita dito, tinira mo siya dito guys, kumikita ka rin ng 50K dito, pwede kang umuwi. Sumahag ka na nga ng 40K dito eh, tapos hindi ka pa uwi. I-manage mo na to, at least ito, mayroon ka pa dito. Lughulugan mo na lang din to siya, kahit pa kunti-kunti, kung may kikita ka na dito. Huwag mo lang galawin kasi pang emergency fund at saka pang retirement mo. Kung di ka na makalakad, wag naman. Yun po yung guys. Guys, yun po yung pinanwala guys, kuha nyo guys. Ang isa pa guys, mayroong 5%. Yung 5% ka na sobra kasi 35% yun, pwede mo siyang ilagay sa hulaan nyo guys. Saan nyo ilagay yung 5%? Kung ito ay retirement fee, kung ito ay retirement fee, savings fund, retirement fund, savings fund, o calamity fund or emergency fund, at ito yung spin mo sa paggastos mo guys. Okay guys, good news guys, dahil sa 4 na to, yung 5K guys, dito mo idagdag sa expenses guys. Wow! 20K na expenses mo guys, diba guys? Okay guys, yun po yung guys. Kasi guys, kaya ko binahagi sa inyo guys, kasi karamihan sa atin mga FW na nahirapan guys na mismanagement sa pera nila guys. Di alam.
Dahil ako guys, hindi pa ako matagal sa PWD, 6 years pa lang, pero may alam na ako ng kunti guys, kaya andito pa ako sa Pilipinas ngayon. Yun po yun guys, para hindi natin alam yung panahon guys. At may isa pa ako guys, hindi ako guys, mamaya guys. At di natin alam yung panahon guys, na mabilis ang panahon, kaya kailangan nating iipon yun. Maging practical tayo, huwag tayong mag-feeling mayaman, magbuhay mayaman tayo mga OFW. Yun po yung guys, yung pinaniwalaan ko guys. Sana nakatulong dito sa inyo guys, tayo sa lahat ng mga OFW dito sa lahat ng mga OFW guys, ng mga Pilipino. Sana nakatulong itong aking binabahagi guys, para ano tayo, kumbaga, siyempre may pupsilad nga asinso ko guys sa binabahagi guys, kasi itong isa guys na savings fund, pang negosyo to guys. Determined po ito yung emergency fund. Ito yung 20k na to kasi ano to siya 5k, 10, no, di malaki pa yung ano mo guys. Yun po yun guys para sa akin guys, yun po yung binabahagi guys, at gawin ko rin yan guys, dahil parang effective po siya guys, gumagana rin yan guys. Yan po yung pinaniwalaan ko guys, yung pagiging mismanagement natin, yung kalaban natin kasi guys, yung pagiging mismanagement sa pera. Mismanagement sa pera natin guys, hindi natin alam siya guys kung paano gastusin, hindi natin alam kung paano i-manage niya yung pera, kasi naubos na walang kwenta guys Kasi mayroon tayong time dyan sa mga ano guys, mayroon tayong time dyan sa mga spend guys, mayroon tayong discipline dyan na time guys, na pag-spend ng pera. Kahit ikaw mayroon kang time, hindi naman araw-araw na lagi kang spend. Okay guys, kung nagustuhan mo tong video ko guys, pwede mo akong i-like, comment, and share sa ating video guys, para ma-notify ka sa mga bago nating video. At pwede mo rin akong i-subscribe sa aking YouTube guys, para bilang pasalamat guys, nagbahagi sa inyo ng kunting ano guys, na kunting kaalaman na talagang sa hanap buhay natin, na kailangan natin ding umasinso guys, o hindi tayo mahirapan. Pwede niyo akong i-subscribe guys sa aking YouTube channel, or comment para malaman ko rin. Comment below para malaman ko rin. Okay, so huwag ka mag-alala guys kung mismanagement ka pera, dahil kung napanood mo na yung video na to guys, kung ikaw man ay isang OFW o mag-OFW pa man, good news, dahil hindi ka na maghihirap guys. Hindi ka na maghihirap. Alam mo na itong apps na binabahagi ko ngayon. Mayroon ka ng alam. Mayroon ka ng, kumbaga, mayroon ka ng ipinagmamalaki sa sarili mo, na ganyan lang pala, para hindi maghirap ng OFW. Kahit wala kang negosyo, kasi ang pagninegosyo guys, yung pagninegosyo ay hindi naman para sa lahat talaga, na yung iba na mahina ang loob, matanda na. Hindi po para sa lahat, pero marami pa rin gusto magninegosyo guys. Pero kung napanood mo yung video na to guys, okay guys, dahil ako guys, may mindset na ako sa pagninegosyo guys. Mayroon na akong mindset sa pagninegosyo. Siyempre, dahan-dahan yan guys. Kaya kailangan natin yung management, yung kita natin din. Yung sinasabi ko nga dito, pwede pang negosyo to. Ito pang-apat na savings fund. Pwede rin to titira sa maliit. Okay guys? Ang kagandahan guys, pag na-mismanage mo na yung ano guys, yung sweldo mo, kahit maliit yung sweldo mo, ganun din yung pag-manage. Napanood mo yung kanina, na mamanage siya ng maayos. Kagandahan nito guys, parang mayroon ka ng ano sa sarili guys, mayroon ka ng, hindi ka na masyado stress guys sa sarili mo, at saka payapaan ang isip mo. Yun yung pininiwalaan ko guys. Okay guys, kung nagustuhan mo itong video na to guys, please like, comment, and share, o subscribe to my YouTube channel, para ma-notify ka sa mga bago nating video guys. Pasasalamat na rin guys sa akin. Okay guys, siya nga pala guys, ang trabaho ko dati guys, ang heavy equipment operator guys. Okay, kung gusto mo matutong mag-heavy equipment operator guys, mayroon akong group link sa taas, mayroon akong group link dito sa vlog na to guys, na ilagay. Kung ikaw man ay isang gustong mag-operate ng mga heavy equipment guys, mayroon akong ilalagay dito guys sa loob na group link, para po yan guys sa ating mga gustong mag-operate ng heavy equipment operator, na share ng mga kaalaman at knowledge. Okay guys, huwag ka mag-alala guys. Huwag ka rin mag-alala guys kung ikaw man ay hindi heavy equipment operator, kahit mason, carpentry ka man, kasi demand din yan sa magbansa guys. Talsitter, demand din yan guys, lalo sa Australian talsitter. Demand din yan lahat guys sa mag-apply. Okay guys, samahan niyo ako sa mga sunod na video guys, kasi meron pang ibabahagi sa inyo guys. Okay guys, maraming salamat sa panonood guys. Sabi ng Panginoon guys sa Lucas 10:16 ba yun? 16:10, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Okay, maraming salamat sa panonood ng video ko guys. Maraming salamat. Bye. Ciao. See you in my next video.